Is this a sign na siguro hindi pala talaga para sa Cosmo si Atisa Manalo? Hindi kasi nakuha si Atisa Manalo sa top 5 finalist ng Miss Cosmo sa finals night. At eto nga pala yung mga nakuha. Kung makikita nyo, nakuha sa top 5 sila Indonesia, tapos si Thailand, si Vietnam, si USA, and then si Peru. At ang nanalo during that night ay si Indonesia. Siguro merong nakita yung mga judges sa kanya na hindi nila nakita sa mga ibang candidates. That's why yung mga scores nila ay pumabor talaga sa Indonesia. So for me, siguro kung magproprotesta yung mga ibang tao, they can file a protest. Pero syempre tapos na yung finals night na yan eh. And that is a historical moment para sa Indonesia kasi sila yung kauna-unahang country na nanalo sa Miss Cosmo. Sa totoo lang, satisfied ako kung ano man yung accomplishments na nagawa ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo kasi hindi birong makapasok sa top 10. Sa dinami-daming countries na sumali sa Miss Cosmo, si Atisa Manalo ang isa sa mga nakapasok sa top 10. And bonus na kapag pumasok pa siya sa top 5 and super bonus na kapag naging runner-up siya o kaya nanalo. And ito nga yung sinasabi ko sa mga previous vlog na let us not over-expect kasi kapag super nag-expect talaga tayo, sobrang masasaktan talaga tayo sa huli. And I do understand na hindi talaga natin maiwasan na merong talagang mga pageant fans na medyo nasaktan dahil hindi nakapasok si Atisa Manalo sa top 5. Pero ganun talaga, no? Kapag hindi mo talaga destiny na makapasok sa isang bagay, eh mukhang baka sa ibang opportunity ka mababagay o kaya baka there is still something out there na naghihintay para sa'yo. Kaya nga yung mga Vietnamese pageant fans, talagang finalo nila, sinundan nila si Atisa Manalo at sinabihan siya na maybe the universe is waiting for you or waving for you. Kaya siguro, perhaps pwede, no, posible na sumali ulit siya sa Miss Universe Philippines and kapag talagang umayon sa kanya yung stars, then baka siya yung successor ni Chelsea Manalo and mag-represent sa country natin sa Miss Universe next year. Malay natin, no? Pero syempre, wag ulit tayong mag-expect kasi nga depende yan sa isang candidate kung gusto pa niyang i-pursue yung dream niya para maging officially na nasasali sa Miss Universe Philippines next year. So abangan na lang natin. Pag-usapan naman natin yung kanyang gown. So paglabas ni Atisa Manalo sa stage, ang daming teka. Parang iba ulit yung sinuot niyang gown. Tapos, ang dami nagsabi na, wow, ang galing naman ng nag-design na yan. Kasi, kung makikita nyo kasi sa rehearsal, parang walang dating, no? Parang empty, parang kulang. Pero, nung nirampa niya yung gown na to sa stage, it is like an iridescent form, parang chameleon siya. So, meaning, nagbe-blend siya sa environment. And since Cosmos, tapos yung theme talaga niya is all about the cosmic na eksena sa outer space. So, andyan yung mga kulay na, parang kulay talaga ng universe natin. So, nag-complement yung gown niya and dito talaga na-appreciate yung design ni Mac Tumang. So, sa mga nagbabash na nakukulangan, ganyan yung effect. So, ang ganda. And para sa akin, 10 over 10 yung rating ko sa gown kasi very chameleotic yung eksena niya. Iridescent and nagbe-blend talaga siya sa environment. Sa swimsuit naman tayo ngayon. Makikita natin na ang smooth ng lakad ni Atisa Manalo and pinakita talaga niya na veterano siya sa larangan ng pasarela. Napaka-smooth, napaka-flowy, wala kang makikita na odd moments, tapos yung confident level talaga niya is ang galing. So, dito, yung rampa niya, hindi niya pinakita na meron siyang iniindang injury. Perhaps siguro, meron prescribe sa kanya para to decrease the inflammation sa kanyang sprained ankle para hindi niya ma-feel further yung aggravation kapag nag-walk siya with heels.
Kasi 'di ba, naa-aggravate yung pain natin kapag nagkakaroon tayo ng, alam mo yun, yung pressure, tapos excessive movements, extreme activities, ganyan. So, syempre, sa tulong ng prescribe sa kanya, hindi malelesen talaga yung mararamdaman niya. And ganyan yung resulta. So, plakado talaga yung kanyang pasarela. Pero, usapang magic naman tayo, especially sa pagpili ng top 5. Nagsalita ang isang pageant fan from Vietnam. At ang sinabi niya dito is that, as a Vietnamese, I feel very proud that the organization Miss Cosmo is of interest to many countries. However, the results were really unstable from top 10, top 5. I appreciate the Philippines representing more than Vietnam in top 5 finals. It is an international competition, but there are 3 Vietnamese judges. I think that's the reason why the Vietnamese representative is favored in the top 5. Pero para sa akin, speculation lang naman yan eh. Pero hindi natin pwedeng i-conclude yung mga ganitong klaseng speculation, di ba? Kasi mahirap talaga magsalita. Pero anyway, para sa akin, masaya pa rin ako kahit na top 10 ang inabot ni Atisa Manalo. And syempre din naman, dapat masaya din tayo sa accomplishments ng ibang countries. Kasi hindi rin biro na makapasok sa top 10 or even sa top 5. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, maswerte na tayo kapag top 5 na nakapasok si Atisa Manalo at bonus na kapag naging runner-up and naging title siya. Pagdating naman sa business, Philippine market is important para sa isang business organization such as pageant. It's because malakas tsaka malawak yung fan base natin. Kaya isa tayo sa mga nirespeto ng mga beauty pageant organizations such as Miss Cosmo. It's because pageant fan country ang Pilipinas. And marami talagang fans na willing na mag-vote and each vote can be convertible into profits. Kaya ang dami nag-vote para kay Atisa Manalo and ito ang isang beneficial factor para mag-generate ng revenue. So, hindi lang naman Pilipinas yung ganito yung ka-intense ang pageant na ka-intense yung suporta ng mga pageant fans kundi pati na rin sa mga ibang Southeast Asian nations such as Vietnam, malakas din ang fan base dyan, Thailand, tapos Cambodia, and then sa Indonesia. Tapos ngayon, umaangat na rin ang mga pageant fan base doon sa Myanmar. And nagulat tayo dahil pati Tanzania, no, nagbabayanihan na rin sila. And of course, wag din nating kalimutan yung mga fan base from Latin American countries kasi unti-unti na rin silang umaangat. Kaya gustong-gusto silang i-focus na mga business organizations, mga pageant organizations dahil sa potential na mako-convert talaga yung participation ng pageant fans into cash. Kaya ang masasabi ko lang dito is congratulations kay Atisa Manalo for placing as one of the top 10 finalists, semi-finalists, basta ganun, naka-top 10 si Atisa Manalo. And at least, hindi naligwak ang Pilipinas. O, di ba? So, sana masaya din tayong lahat dahil kahit papaano, lumaban si Atisa Manalo kahit na meron siyang iniindang injury. And of course, injury is not an excuse or suffering an injury is not an excuse, especially kapag nakikipag-compete ka sa international level. Pagdating naman kay CJ Opiasa, siya naman ngayon ang aabangan natin. And once again, suportahan natin si CJ pero wag tayong mag-expect kasi hindi talaga natin may iwasan ang mga magical powers ng uncle nyo. 'Di ba? Para hindi tayo masaktan sa huli. Kahit na sabihin natin na may laban si CJ dahil nga sa pasarela, sa beauty, body, sa brain niya, pero hindi pa rin natin talaga alam ang timpla eh. So anyway, basta supportahan lang natin si CJ Opiasa. So for more pageant updates, mag-follow lang kayo sa akin and thank you so much for watching.